Okay, isa-isahin natin yung mga accusations, no? Yung COA, hindi pa kasi final yung COA. Alam naman natin, yung notice of disallowance, appealable yan. At kahit magkaroon ng finality doon sa COA, pwede pang appeal yan hanggang Supreme Court, no? So, yon. O baka sabihin na naman, dinidepensa ko, yung sa akin, totoo lang. Sige, sino magtututol sa akin at sabihin na final na yung decision ng COA? Hindi pa yun final, no? Ano pa ba yung isa? Yung trade threat. Kasi sabi nila siya daw mismo ang nagsabi nun sa video. So, matibay na ebidensya. Ha? Sabi ni VP, wala daw kontrata. So, hindi daw considered the threat. Hindi, sa akin hindi yun eh. Sa akin, di ba yung grave threat is a criminal offense, di ba? So, di dapat file nila sa Department of Justice. Di ba? Bakit di nila file? Who can say it's a grave threat? Kunyari ako, may nanakot sa akin. Pwede bang siya ang magsabi na grave threat yun? Di ba ako lang magsasabi if I was gravely threatened or not anyone else, di ba? Di ba sa criminal case ang magfa-file ng grave threats, kung sino yung tinakot. Di dapat kung sino yung tinakot, sila yung nag-file ng grave threats. Tsaka para sa akin sa DOJ yan eh. Because sasabihin lang, ano yan, saan ba tatama yung grave threats? So ibig sabihin, betrayal of public trust. But more than the betrayal of public trust, the grave threats is a criminal offense, di ba? Bakit hindi siya panagutin criminally for that offense? Hindi, walang immunity. Ang may immunity from suit, yun na nga, buti sinabi mo, Bernard. Because yan ang difference nung presidente at vice president. Ang president is immune from suit habang siya ay presidente. Ang vice president is not immune from suit. So, dapat doon nila final doon sa DOJ. Ano pa ba? Yung SALN, alam mo yung SALN, napaka-ipokrito naman ng Kongreso. Hindi pa nga rini-release yung SALN ng mga congressman. Nakuha niyo ba SALN? Ako rinelease ko. O di ba, yun nga ang stonewalling eh. Ayaw nilang i-release. Di ba kahit sa ombudsman, nagsabi kung tama yung pagkatanda ko, medyo may sinabi si Ombudsman Boying Remulla doon kasi nga ayaw i-release ng Congress yung SALN ng mga congressman. So ano yun? I mean, that's the height of hypocrisy. Inaakusahan mo yung isang tao na may problema yung SALN, pero mga congressman, hindi ako kasi ako naglabas ako ng SALN, tumatago sa technicality. Meron ba naman yung SALN kailangan pang aprobahan sa plenaryo? Nakasulat nga sa SALN, doon nga pinirmahan mo yung SALN, kaya nga SALN yan. Dapat ilabas yan. So bakit ayaw ilabas yung SALN ng Congress, di ba? So sa akin doon lang ko sa tama. I will not be swayed by those who are pro-BBM. I will not be swayed by those who are pro-Sara. Basta ako, kahit ano sabihin nila, gagawin ko kung ano yung sa tingin kong tama. More or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So, yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So, nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Sa mga pagdinig sa Kamara, pero pag nandun siya, hindi naman siya tinatanong kaugnay sa issue. Kaya marapat niyang sinagot yung mga issue na yon at naka-timeline pa. Gaano kahalaga kong na may ganyong platform ang Vice President and di hostile na ipapaliwanag niya yung kanyang panig on national TV? Well, if you will notice from the start, since simula ng mga quantum, it's really designed to demolish the Vice President. Kita mo yung demolition job, grabe. Grabe yung kanilang media campaign sa mainstream media, sa social media.
hindi pa nga lumalabas yung mga responses, hindi pa lumalabas yung formal reply, yung formal investigation, katakot-takot na accusations doon sa iba-ibang hearings sa Committee on Appropriations, pagdating sa Quadcom. Ang dami ng accusations doon, no? So, and these are mere accusations, insinuations, innuendos. Walang proof, walang final judgment, walang concrete evidence of a crime made for conjectures. So, where does this go? Elimination of a very strong candidate in 2028. We see the Vice President here. She has the highest number of votes in the last 2022 elections, even higher than the votes of the President of the Republic. The President only got 31 million votes. The Vice President Sara got 32 million votes. So makita natin yung credibility niya, yung mandate niya sa taong bayan, mas mataas. At saka hindi lang yan, nakikita natin yung kanyang trust and approval ratings na pinakamataas siya at trust and approval ratings sa lahat ng public officials. And you are going to impeach somebody who has a very, very high trust and approval ratings, even higher than the President, higher than the Senate President, higher than the Speaker of the House or Chief Justice. So pinakamataas talaga si Vice President Sara Duterte in terms of approval and trust ratings. Hindi lang yan. Lahat ng surveys na lumalabas para 2028, even though this early, lumalabas na siya ang frontrunner, siya ang top-notcher. Kaya makikita mo talaga na demolition job itong ginagawa. Wala silang pwedeng mailabas na kalaban na malakas for 2028. So, demolish na. So, they try to remove her by impeachment. Kasi ang plano talaga, makikita mo na gusto nila i-disqualify siya para hindi na siya eligible to run for public office, particularly in 2028. But sa tingin ko, MJ, kahit saan ka pupunta ngayon, yung taong bayan is very much aware. Thank you very much for SMNI. Maraming salamat sa mga social media activists natin, yung mga vloggers na lumalabas palagi at sinasabi yung totoo, no? Nakikita natin yung taong bayan nagsasalita na talaga ngayon, nakikita nila yung nangyayari, nakikita nila yung ginagawa kahit hindi pinipick up ng bayaran media. Nakikita natin pinapasa-pasa na yung mga pinapasa na yung mga important na mga video, important news items, news articles. So makita natin na aware ang taong bayan sa mga nangyayari. Saka hindi lang yan, makikita natin sa mga news items, news articles sa Facebook, sa YouTube, sa social media, TikTok, yung mga likes. Makita mo yung likes saka yung ano ba yun, yung laughing pinagtatawanan yung mga press release, yung press releases, no? Kikita natin yung kung ano na yung totoong sentimento ng taong bayan. Opo. Kong, binanggit po ninyo ang katagang totoong sentimiento. Ano ba talaga totoong sentimiento sa House of Representatives? Incumbent member po kayo ng 28th Congress. Ang inyo pong mga assessment ngayon, malamang, ganun din po siguro ang tingin ng mga nasa HREP. Pero ano ba what's the real score, sir, inside? Ambivalent ang feeling ng karamihan ng mga congressman. Kung ang congressman ay makikinig lang sa taong bayan, ang ibig kong sabihin yung boses ng mga tao na kanilang re-represent. So I urge the members of the House, kahit yung mga senador natin, during the break, meron kaming tinatawag na Lenten break, March to May pagbalik namin. Consult your constituents. Makikita natin na yung mga constituents, ang approval ratings ni Vice President mataas talaga. Hindi sila naniniwala dito sa mga accusation. And remember, she has 32 million votes. We or you cannot disenfranchise the 32 million voters. Tatandaan talaga kayo niyan ng mga botante pagdating ng panahon. Whether you like it or not, yung mga botante na bumoto kay Vice President Sara Duterte na gusto niyong i-impeach,
Kung ano man ang boto nyo, makikita yan ng taong bayan. At makita natin ang kanyang trust ratings at approval ratings more than 50%, it's 54%. In other words, more than one half of the population, based on the representative samples, approve of her performance, approve of what she is doing. So ang trust rating niya mataas, no, as compared to the other officials. So why would you impeach her? Saka again, yung impeachment hindi pa proven criminal cases or I would say serious offenses, serious cases or impeachable offenses. Puro accusation pa na kailangan pang i-prove. Kulang yung mga ebidensya na pinapakita. So I believe yung mga tao is closely watching what's happening. So darating ang araw, meron pa ring verdict yan pagdating sa kabutuhan ngayon. Opo, let's make it more personal, Kong, kasi si VP Sara Bisaya. Visayan-speaking people are found in Visayas and Mindanao. Tapos pag may congressman na hindi nakinig sa pulso ng kanyang mga constituents, may it be a party list or a district representative, gaano kalaking setback yon na ang usa ka Bisaya ang congressman moboto pabor i-impeach ang usa ka Bisaya. Kong, as a Bisaya yourself, anong tingin mo dun, sir? Actually, marami na akong naririnig, no? Hindi lang dalawa, tatlo, or apat. I think more or less malapit na sa plus-minus 10 na nagsasabi na grabe ang sentimento ng kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito, all-out support. So, yung iba think twice na kung itutuloy ba nila yung pagsuporta o hindi sila susuporta sa impeachment. But I heard this kasi nasa session hall ako at saka nung Lunes pumunta ako sa Dodge. So, nagpagkwentuhan ako sa mga congressman. Malakas yung kwento na yung NPC, Nationalist People's Coalition, nag-meeting daw last week, parang Thursday. At napag-usapan nila, majority daw ayaw nang sumuporta doon sa impeachment. Ganon din narinig natin nung presko nung NUP, no? And I hear there's another party na gusto na rin umatras. So, it could be possible na pagbalik namin, mahihirapan silang kunin yung 106 votes. Let us say, kung i-pressure talaga ng admin, maglabas na naman sila ng incentives, maglabas sila ng benefits, kukumbinsin nila yung mga congressman na bumoto, lalo na yung may mga kaso. So I think baka kuha pa sila, but they will not get the same votes as last year na umabot sila ng 200 votes. Ay marami na ngayon ang nagigising. So I believe the voice of the people will be heard, especially during these times. This is a very, very important, crucial moments in the history of the Philippines. Ngayon pa na mayroong krisis sa Middle East. Ngayon pa na mas kailangan natin yung unity ng ating bayan to face the problems, to solve the problems. Hindi pwede magwatak-watak. At saka yung pinakamataas pa ng approval ratings, yun pa ang i-impeach. That's not good for our democracy. So para sa akin, very unproductive itong ginagawa ngayon na impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Sir, sinabi po ninyo crucial times ang ngayon, no? Ang mga panahon ngayon. Crucial times na lumipat ng bakod, Kong? What I mean in crucial times in terms of the economic stability of the world and of our country. Kasi sa nangyayari ngayon diyan sa Middle East, 20% ng oil dumadaan diyan sa Strait of Hormuz. Sarado na, close yung Strait of Hormuz. We do not know how long the United States and Israel is bent on pursuing the war in Iran. At saka parang ganun na rin yung Iran. I just hope that the more developed countries will prevail
Kasi habang tatagal yan, in a prolonged, protracted war, walang mananalo diyan. Lugi yung buong sambayanan, lugi yung buong mundo niyan. In terms of economic benefits, babagsak yung ekonomiya. At saka tayo, we are not rich. Mas maraming apektado na nga yung mayayaman na bansa. Tayo pa kaya. So I said, crucial moment because we need unity now. We need to address the number one problem, which is the economic crisis, economic problem. Pag umakyat every day, every week yung presyo ng langis, aakyat na rin lahat yan. So this is not the time to be divisive. This is not the time to impeach a very credible public official who has the highest trust and approval ratings among the public officials. Pera saway kung sa Bisaya, ano bang tawag doon? It is not that I am criticizing so much, but ang baba ng credibility ng mga tao nito compared to the credibility of the Vice President. Opo, mukhang ang hinahanap nyong katagakong puwera gaba.